Nagsisimula ang kwento sa pinakamalakas na grupo na tinatawag na Silverwing habang nakikipaglaban sila sa isang dragon. Sinubukan silang atakihin ng dragon gamit ang buntot nito pero naiwasan nila ito. Gumanti sila ng atake pero kaunti lang ang epekto nito sa dragon. Bumuga naman ng apoy ang dragon kaso nagtayo ng barrier ang salamangkero ng grupo para depensahan sila at di niya tuluyang naharangan ang atake. Kaya si Dennis ang chef ng grupo ang nagprotekta sa kanya at gumamit siya ng isa sa kanyang mga kakayahan para gumawa ng pampagaling at ibinuhos ito sa sugat ng kasama. Humanga si Katie sa pagiging maalaga niya pero hindi natuwa si Vigo. Ang leader ng grupo ay inatake niya ang dragon at nasugatan nito ang mata kaya nagwala ito at umatake sa lahat at sa kabila ng lahat, nakaligtas pa rin ang grupo at sinabihan ni Vigo ang lahat na huwag mawalan ng loob dahil sila ang pinakamalakas na grupo sa buong mundo. Pagkatapos nito ay ipinakita ang Silverwing na nagsasagawa ng pulong at lahat ng miyembro ay naroon maliban kay Katie, ang vice captain at sa lahat ng naroon sa mesa si Vigo ang may pinakamataas na level 99 na pareho sila ni Dennis. Sinimulan ni Vigo ang pulong sa pagsasabi kay Dennis na ang pagkabigo sa huling misyon ay kasalanan niya, kung hindi niya ginamit ang Dread Voice ay hindi sana tumakbo ang Cave Dragon at napatay nila ito. Paalala naman ni Dennis na si Vigo rin ang nagsabi sa kanyang gamitin ito. Pero ayaw tanggapin ni Vigo ang sinabing iyon at ipinaliwanag ni Dennis na ang layunin ng misyon ay talunin ang Cave Dragon at kunin ang mga bihirang parte nito, pero biglang nagwala ang dragon kaya imposibleng ituloy ang laban at marami rin sa mga kasama nila ang nasugatan, at nang makita ni Vigo na wala ng pag-asang manalo ay iniutos niyang gamitin ni Dennis ang Dread Voice. Ginamit ni Dennis ang skill na Dread Voice na kayang magbigay takot kaya tumakbo ang madaling matakot na Cave Dragon at nauwi sa kabiguan ang misyon. Kung pinilit pa nila ay baka may namatay sa kanila at nagulat si Dennis noon sa hindi pangkaraniwang maayos na desisyon ni Vigo pero ngayon, naiintindihan na niya kung ano talaga ang pakay nito. Sinabi ni Vigo na hindi siya kailanman mag-uutos ng ganoong bagay at binanggit na baka ipinadala si Dennis sa kanilang grupo para sirain ang kanilang reputasyon at posibleng isa siyang spy mula sa ibang grupo. Pinalayas niya si Dennis mula sa grupo at walang tumutol sa desisyong iyon dahil si Vigo ang pinakamalakas sa kanila at wala silang lakas ng loob na kumontra. Binanggit pa ni Vigo na hindi kailanman naging karapat-dapat si Dennis sa kanilang grupo dahil isa lang siyang chef. Napaisip si Dennis kung may masama ba sa pagiging isang chef. Nagpapalakas siya ng aura at gayon din si Vigo at ang lakas na lumalabas sa kanila ay nakakatakot para sa lahat ng naroon. Sabi ni Vigo ang Silverwing Battalion ay para lamang sa mga bihasang swordsman, pari, salamangkero at mga mandirigmang mabibigat ang armas. Ang mga ganitong trabaho lang ang nararapat at ang pagiging chef ay isang pagkakamali lang, pareho man silang level 99 at wala pa ring puwang para sa isang mababang uri ng chef at naisip ni Dennis na kung ganito ang tingin nila sa kanya, wala na siyang dahilan para manatili. Binanggit niyang gawin na lang nila ang gusto nila dahil hindi na sila problema niya at sabay alis palabas ng silid. Paglipat ng eksena ay nasa lungsod na siya at iniisip na kailangan na rin niyang magpaalam sa kabisera, biglang may batang babae na napatakbo sa kanya at nabitawan ang lobo. Umiyak ang bata dahil sa pagkawala nito ay agad namang hinabol ni Dennis ang lobo at naibalik ito sa bata, na nagpasalamat sa kanya at sabi ni Dennis na kung mahalaga sa kanya ay wag nitong pabayaan. Umalis ang bata at muling nagpasalamat. Doon naalala ni Dennis ang payo niya sa bata at muling binabalikan ang mga bagay na mahalaga sa kanya. Habang umaalis siya ay pinapanood siya ni Vigo mula sa malayo at nagpa siya nang simulan ang totoong plano niya. Habang tinatawid ni Dennis ang tarangkahan ng lungsod ay agad na hinarang siya ni Katie pero nagpatuloy lang siya sa paglakad. Tinanong siya ni Katie kung bakit siya pinalayas ay sumunod lamang siya kay Dennis at sinabi na kung aalis siya ay lahat ng ginagawa nito tulad ng paggawa ng gamot, pag-perform ng alchemy at pagluluto ay mawawala. Tiniyak ni Dennis na may ibang papalit sa kanya at kung nag-aalala si Katie sa pagkain ay pwede naman siyang humanap ng makakainan, pero ayaw ni Katie na mangyari ito at ipinaliwanag niya na simula nang sumali si Dennis sa grupo, lumaki ang kakayahan nilang maglakbay sa mga dungeon at ngayon ay tinatawag na silang pinakamalakas na grupo sa mundo. Hindi alam ng iba sa grupo na si Dennis ang sumusuporta sa likuran nila sa laban at tiyak niyang malaking gulo ang ay dudulot ng pagpapaalis kay Dennis. Sinabi niyang pwede pa rin siyang bumalik at nagpasalamat si Dennis sa lahat ng sinabi niya, pero hiniling niyang hayaan na lang siyang umalis. Umaasa si Katie na kahit papaano ay maghahanda pa rin siya ng hapunan bago umalis,
At sana ay magluto rin siya ng ilang tanghalian para sa kanila at di makapaniwala si Dennis na yun ang huling hiling ni Katie. Biglang naging seryoso si Katie at tinanong siya kung totoo bang hindi na siya babalik. Hindi sumagot si Dennis kaya't naisip ni Katie kung ano ba talaga ang plano niya at binanggit ni Dennis na magluluto siya dahil iyon ang trabaho niya. Inamin niyang balak niyang magbukas ng sariling kainan at tumanggi si Katie na paalisin siya sabay sabing siya ang unang nakakita kay Dennis kaya para siya sa kanya. Nagpasalamat naman si Dennis dahil inimbitahan siya ni Katie sa Silverwing at sa totoo lang ay magkasundo talaga silang dalawa. Iniisip din niya na baka kaya siya ayaw ni Vigo ay dahil interesado ito kay Katie at umalis siya habang humihingi ng paumanhin. Tinawag siya ni Katie pabalik gamit ang kapangyarihan niya bilang vice captain. Pero hindi man lang siya lumingon at iniisip niya na tapos na ang buhay niya bilang adventurer pero nagsisimula pa lang ang bagong buhay niya bilang chef. Paglipat ng eksena ay nasa ibang lungsod na si Dennis at namimili ng mga gamit para masisimulan ang kanyang kainan. Nakakita siya ng freezer sa isang tindahan at namangha dahil kaya nitong palalamigin ang kahit ano kahit walang yelo. Sabi ng may-ari ng tindahan na icebox ang tawag doon at importante ito sa kahit anong kainan. Natuwa si Dennis at muntik na niya itong bilhin pero naalala niyang ayon sa manual kung paano magbukas ng kainan, hindi dapat gumastos sa hindi naman kailangan at dapat maliit lang ang puhunan, kaya't nagdesisyon siyang huwag na lang bumili ng icebox lalo't marunong naman siya ng ice magic. Paglipat ng eksena ay naglalakad siya sa bayan at napaisip na masyado yata siyang na-excite, kaya nag-focus siya sa pagbabasa ng manual sa pagbubukas ng kainan at sinunod ang mga hakbang sa loob nito at bumili ng abandonadong property, makipag-ugnayan sa mga supplier para sa sangkap at bumili ng mga gamit sa kusina. Matapos nitong lahat ay naisip niyang ang saya pala ng ganitong gawain at napansin niya na ang susunod na tip sa manual ay huwag gawin lahat mag-isa at dapat kumuha ng katulong. Nagdesisyon siyang mag-hire ng waiter at bigla niyang nakita na may tao sa paligid na nagkakagulo. Nagtaka si Dennis kung ano ang nangyayari kaya lumapit siya para tignan ito ng mas maigi at doon niya nalaman na may nagbebenta ng alipin. Sabi ng trader ang batang babae ay dating anak ng isang marangal na pamilya, pero natalo sa labanan ng kapangyarihan ang kanyang mga magulang kaya siya ay ipinatapon. Palipat-lipat siya ng lugar hanggang sa napadpad siya rito at nahihirapan ang mga tao sa paligid na maniwala na isa siyang anak ng maharlika dahil hindi siya mukhang Pino o may pinag-aralan. Pero aminado silang maganda siya at tiyak na lalaking napakaganda at nais ni Dennis na sana'y may magawa siya para sa bata, pero iniisip niya na hindi niya pwedeng iligtas ang lahat. Kung magagalit siya sa bawat mali sa mundong ito ay baka hindi na siya mabuhay ng maayos. Bigla niyang napansin ang patay at malamlam na mga mata ng bata at naalala niya ang sarili niyang mga mata noong kasing edad pa lang niya ito. Nagsimula na ang bidding ng trader at nagsimula ito sa 300,000 at umabot agad sa 800,000. Tinaasan ni Dennis ito sa 1,000,000 at muntik na niyang makuha ang bata pero sumasabat ang tindero mula kanina at nagbid ng 1.5 milyon. Sabi nito na maganda raw ang bata kaya dadalhin niya ito sa bahay at aalagaan ng mabuti. Napansin ni Dennis na mukha talaga itong pervert pero ayaw niya sanang manghusga base lang sa itsura, baka mabait naman ito at wala pang patunay na masama siyang tao. Pero laking gulat ng mga tao nang malamang si Pivo ang nagbid. Kilala pala siya bilang isang tunay na manyak kaya tiyak na magdurusa ang bata kung mapupunta sa kanya at naisip ni Dennis na hindi niya ito pwedeng hayaang mangyari, kaya tinataasan pa niya ang kanyang bid. Sa huli ay umabot ng lagpas 5 milyon ang bidding at sa susunod na eksena ay makikita si Dennis at ang bata sa bagong bili niyang kainan. Naiinis siya dahil halos lahat ng pera niya ay nagastos sa pagbili ng bata at hindi rin niya gusto ang itsura nito sa kasalukuyan, kaya bumili siya ng bagong damit para sa kanya at inayos ang sarili ng bata. Matapos iyon ay makikitang magkasama silang umuuwi at medyo malayo ang lakad ng bata mula kay Dennis kaya binalaan niya ito na baka siya'y maliligaw kung hindi siya lalapit. Ilang sandali pa ay nawala na nga ang bata at hindi niya makita si Dennis at nalito siya sa dami ng taong nasa paligid. Hindi niya alam kung anong gagawin at ramdam niya na siya'y nag-iisa at naliligaw at biglang lumitaw si Dennis sa likod ng bata. At hindi na siya nagulat na naligaw nga ito at pagkatapos ay ipinakita silang dalawa na nasa loob na muli ng kainan, tinanong ng bata kung bakit siya binili ni Dennis. Sabi ni Dennis na wala namang espesyal na dahilan at naalala lang niya ang isang bagay mula noon. Tinanong niya kung ano ang pangalan ng bata pero sinabi nito na tawagin na lang siyang Alipin at nagtaka si Dennis kung wala ba talaga siyang totoong pangalan.
kaya ang sagot ng bata na Ita-liar na lang daw ang itawag sa kanya. Nagpakilala naman si Dennis at nagtanong si Ita-liar kung ano ang dapat niyang gawin pero sinabi ni Dennis na wala siyang kailangang gawin, pwede niyang gamitin ang pangitaas na palapag kung gusto niya at kung ayaw naman niyang manatili roon, pwede rin siyang umalis at sinabi niyang malaya na siya. Hindi alam ni Ita-liar kung ano ang mararamdaman niya pero biglang kumakalam ang tiyan niya. Pagkatapos ay makikita si Dennis na nagluluto para sa kanilang dalawa at nakita siyang naghahati ng karne at nagbabasag ng itlog, ipinrito niya ito kasama ng kanin gamit ang kanyang level 99 na cooking skills. Gumawa siya ng sinangag na may itlog at karne at nabighani si Ita-liar sa bango ng pagkain habang niluluto ito at nang matapos na si Dennis ay kumain na sila pareho. Sobrang nagustuhan ni Ita-liar ang pagkain at agad na bumalik ang kinang sa kanyang mga mata at kumain siya na parang gutom na gutom. Bigla siyang napaiyak at naisip ni Dennis na hindi niya alam kung ano ang pinagdaanan ng bata at ayaw niyang tanungin ito hanggat hindi ito handang magsalita. Patuloy pa rin sa pagkain si Ita-liar na parang wala nang bukas hanggang sa mabilawkan siya kaya't binigyan siya ni Dennis ng tubig. Sa mga sumunod na araw ay nagtulungan sina Ita-liar at Dennis para ayusin ang kanilang kainan at unti-unting naging komportable si Ita-liar sa presensya ni Dennis. Nang matapos na nila ang lahat ng kailangan ay nag-fist bump silang dalawa bilang tanda ng tagumpay at pinangalanan ni Dennis ang kainan na Adventurers Restaurant at binuksan ito sa publiko. Sinabi niya kay Ita-liar na siya ang magiging poster girl ng kanilang kainan at umaasa siya sa kanya. Nag-ensayo si Ita-liar ng maayos habang hinihintay ang mga customer at samantala ay sinigurado ni Dennis na handa na sila para sa kahit anong klase ng customer. Sabi niya ay gagawin niyang adik sa luto niya ang lahat kakainin nila ang almusal, tanghalian at hapunan sa lugar nila at umaasa siyang babayaran siya ng malaki dahil nauubos na ang pera niya at biglang dumating ang kanilang unang customer pero sa hindi inaasahang pangyayari na naka full armor ito, kaya parehong nagulat sina Dennis at Ita-liar. Pero pagkapwesto pa lang ng kabalyero at kinuha ang menu ay sobra siyang na-excite na sa wakas ay makakapagluto at magkakapera, pero mabilis ding nawala ang saya niya nang pumili lang ang kabalyero ng simpleng mangkok ng kanin kaya't sandaling nag-isip si Dennis bago tanungin kung kapos siya sa pera. Nang tumatango ang kabalyero bilang sagot at inalok niya itong lutuin ang pinakamagandang pagkain sa menu, pero nagulat ito at agad na tumanggi dahil sobrang mahal para sa budget niya. Sinabihan siya ni Dennis na umupo na lang dahil ayaw niyang paaalisin ang unang customer niya nang walang maayos na pagkain. Pagkatapos ay napagtanto niyang babae pala ang kausap niya at tinanong kung bakit siya nakatago sa loob ng armor, kaya't tinanggal nito ang takip sa ulo at ipinaliwanag na tinanggal siya sa dati niyang grupo dahil babae siya at pagpakilala. Sinabi ni Henrietta na level 23 na siya na sapat para maging kwalipikado sa trabaho. Sumang-ayon si Dennis at ipinaliwanag na marami pa ring grupo ang iniisip na pabigat ang mga babae sa laban. Ginamit din ni Henrietta ang pagkakataon para magkwento tungkol sa paghanga niya sa Crimson Swordswoman na si Katie pala, kaya't simpleng sinabi lang ni Dennis na magaling itong mandirigma para hindi mahalata ang nakaraan niya bilang miyembro ng pinakamalakas na grupo sa mundo. Makalipas ang ilang sandali ay inihain niya kay Henrietta ang pinakamagandang pagkain na nakita nito sa mahabang panahon, at matapos ang unang subo nakalimutan nito ang lahat ng problema at kumain na parang gutom na mandirigmang galing sa kuweba. Pagkatapos kumain ay muli siyang nagpasalamat pero nalungkot dahil hindi niya kayang maging regular na customer hanggat wala pa siyang bagong grupong masasama. Narinig ito ni Dennis kaya inalok siyang ipapakilala sa mga adventurer na pupunta sa resto at bibigyan pa rin siya ng libreng pagkain paminsan-minsan hanggang makahanap siya ng matinong trabaho. Makalipas ang ilang araw ay napuno ng customers ang resto para matikman ang kanyang Michelin Star Fried Rice. Isang grupo ng kalalakihan ang labis na humanga sa lasa nito pati sa sipag ni Alir. Pinagmamasdan ni Dennis si Alir ng may pagmalaki pero iniisip pa rin niya kung ano ang pinagdaanan nito para magkaroon ng ganoong kalungkutan sa mukha. Bigla niyang narinig ang grupo ng kalalakihan na nag-uusap tungkol sa quest na gagawin nila kaya tinanong niya kung kailangan nila ng dagdag na miyembro at ipinaliwanag ang lahat ng kakayahan ni Henrietta. Pagkarinig nito ay natuwa sila na mapasama siya sa grupo at inamin na nahihirapan na sila dahil bihira ang magagaling na gumagamit ng espada. Maya-maya ay dumating si Henrietta para kumain ulit ng masarap na luto ni Dennis at sinabi niya ang tungkol sa grupo at nagulat siya nang pumayag agad si Henrietta. Binalaan niya ito na maging maingat sa pagpili ng grupong salihan pero sinabi ni Henrietta na huwag na siyang masyadong mag-alala dahil wala naman siyang masyadong pagpipilian.
Kinabukasan ay bumalik na sa normal ang trabaho nina Dennis at Atlia at mas dumami pa ang customers kaysa dati. Pero habang nagsasara sila kinagabihan ay narinig ni Dennis ang dalawang babae na sina Panet at Swent na nag-uusap tungkol sa isang grupo ng mga lalaking adventurer na nanlalamang sa mga babaeng nag-iisa. Ipinaliwanag pa nila na madalas na binabastos ng mga lalaking ito ang sinumang babaeng makasalubong nila at agad na lumilipat sa ibang bayan para hindi mahuli, ngunit kumbinsido si Dennis sa sarili na hindi pwedeng sila ang tinutukoy dahil mababait naman ang mga lalaking ipinakilala niya kay Henrietta. Kinabukasan ng maaga ay nakilala na ni Henrietta ang bago niyang mga kasamahan sa party, pagkatapos nilang mag-usap kung gaano nila katagal hinanap ang isang mahusay na babaeng espadachim tulad niya, ay nagtungo na sila para linisin ang isang dungeon. Habang naglalakad sa kagubatan ay tinanong niya ang leader tungkol sa quest dahil hindi pa nila ito na ipapaliwanag sa kanya, ngunit sinabi lang nito na huwag muna siyang mag-alala sa detalye hanggang makarating sila at sa kung anong dahilan, pumayag na lang siya at agad nang pumatay ng mga halimaw pagpasok nila sa dungeon. Nang magsimulang purihin siya ng grupo dahil sa lakas niya at naniwala si Henrietta na sila na ang perpektong grupo na matagal na niyang hinahanap, patuloy siyang lumaban habang ang iba ay sumasabay lang at nanunood at sa kalaunan dahil sa sobrang dami ng laban, labis siyang napagod kaya tinanong niya kung gaano pa sila kalayo sa pupuntahan. Muli siyang sinabihan na huwag mag-alala at malapit na raw sila kaya't pinilit niyang bumangon ulit. Pagdating nila sa isang kuweba na puno ng mga memory crystal ay ipinaliwanag ng grupo kung gaano ito kahalaga at nagsimulang mag-empake ng marami habang siya ay naupo para magpahinga. Biglang lumapit ang mage ng grupo para raw ibalik ang lakas niya pero sa halip na gumamit ng healing magic, binigyan siya ng stun spell na nagpamanhid sa kanya at ilang minuto lang ay natanggal na nila ang armor niya kaso bago pa siya tuluyang sumuko sa kapalaran, biglang tinapon palayo si Steel ng isang malaking lalaking hayop na may dalang malalaking kutsilyo. Agad na sinubukan ni Marmak na basahin ang kakayahan ng halimaw para maghanap ng kahinaan, pero nang makita niyang napakataas ng magic nito at sila'y mabilis na natalo at habang lahat ay nabubugbog, napansin ni Henrietta na parang pamilyar ang kanyang nakamaskarang tagapagligtas. Kinabukasan ng gabi ay ikinwento niya kay Dennis ang lahat sa resto, ipinaliwanag pa niya na nalaman ng mga adventurer mula sa guild na ang grupo ni Steel ay mga kriminal na pinaghahanap dahil sa panggagahasa ng maraming babae mula sa iba't ibang bayan sa buong kaharian. Sinisi niya ang sarili dahil hindi siya naging maingat pero inamin din ni Dennis na dapat ay nagsaliksik muna siya tungkol sa mga iyon bago siya inirekomenda, bilang kabayaran ay binigyan niya ulit ng libreng pagkain si Henrietta at walang kahihiyan nitong pinili ang pinakamahal na pagkain sa menu. Dumating sina Panet at Swent para maghapunan at tinanong kung bakit maaga siyang nagsara kahapon, nang sagutin ito ni Dennis na may biglaan lang siyang inaasikaso ay napatingin si Henrietta sa likod niya at nagsimulang magduda. Pero bago siya makapagtanong ay pumasok na ang isa pang customer. Makalipas ang ilang araw ay bumalik si Henrietta para sa nakasanayang libreng pagkain at tinanong si Dennis kung dapat pa rin ba niyang itago ang kanyang pagkakakilanlan para makakuha ng mas maraming trabaho. Sinabihan siya ni Dennis na maging totoo sa sarili at inihain niya ang isang mainit na plato ng noodles, pero bigla itong nagpaalam para gumamit ng backroom at nagmamadaling pumasok doon. Maya-maya ay lumabas siya ng taas noong ipinapakita ang kanyang malaking milk factory at nagpasalamat kay Dennis sa payo nito, dahil matagal na raw siyang nagsisinungaling sa sarili para lang magka-advantage sa ibang grupo at habang abala siyang kumakain ng noodles, tinanong siya ni Dennis kung ginagamit lang ba niya ang kabaitan nito para makakuha ng libreng pagkain. Dahil hindi na rin siya naghahanap ng trabaho gaya ng dati noong unang dumating siya, ipinapaalala ni Henrietta sa kanya na siya mismo ang nagsabi na bumalik siya palagi para kumain, pero sinimulan siyang pinapagalitan ni Dennis dahil iniisip nitong parang charity sa pagkain ang pinapatakbo niya. Habang nagtatalo pa sila ay narinig ni Alir ang pagbukas ng pinto at sinalubong ang isang lalaking may asol na buhok na nagngangalang Vivia. Umupo ito sa pinakadulong upuan at nagsimulang magbukas ng menu. Sa una ay nalito si Dennis at nag-iisip kung totoong lalaki ba ito o baka bakla mula Thailand pero binaliwala niya na lang at tinanong ang order nito. Nagsimula namang magreklamo si Vivia tungkol sa pagkaing pangkaraniwan daw hanggang sa uminit ang ulo ni Dennis at muntik na niya itong patulugin. Mabuti na lang ay nakialam si Atlir at gamit ang kanyang charm ay napapayag si Vivia na umorder ng fried rice. Kumalma si Dennis at niluto ang isang mahiwagang fried rice na agad nagbalik ng pag-asa at gana ni Vivia.
Tinanong ni Dennis kung bakit parang may masama na nangyari sa kanya pagpasok pa lang, pero agad itong bumalik sa walang pakialam na mukha at sinabing wala iyon at habang naglilinis si Dennis, nagsimula na namang magkwento si Vivian kung paano lahat ng party na nasalihan niya ay puro salat at puro kita lang ang iniisip na imbes na maghangad na maging pinakamagaling na grupo sa buong mundo. Sinamantala ni Dennis ang pagkakataon para sabihin kay Henrietta na habang siya'y patuloy na nagkakautang at namumuhay na parang ilusyonadong gustong sumikat, ang mga kasabayan niya ay gumagawa na ng paraan para umasenso bilang adventurer. Pagkatapos ay ibinalik niya ang atensyon kay Vivian na nagkwento kung paanong tinanggal siya ng dati niyang grupo dahil masyado raw siyang nakatuon sa pag-unlad ng career kaysa sa mabilisang kita. Nagyayabang din ito na balak niyang sumali sa Silverwing Battalion bilang pinakamahusay na wizard sa mundo. Sa halip na sabihin ang totoo na hindi ganoon kaganda ang pagsali sa grupong iyon, pinayuhan na lang siya ni Dennis na pagbutihin ang pakikasama dahil ang isang adventurer ay magaling lang kung magtatagumpay ang buong grupo at di ito pinansin ni Vivian. Nagbayad siya at nangakong babalik kapag may oras. Makalipas ang ilang araw ay bumalik siya gaya ng pangako at muli na namang nagyabang na sumali na siya sa pinakamalakas na grupo sa bayan. Medyo nagulat si Dennis at tinanong kung hindi ba tiningnan ang level niya dahil halatang masyado pa siyang bata para madaling makapasok doon at sagot ni Vivian, wala raw dapat ipag-alala dahil sapat na ang mga kasanayan niya para punan ang anumang kulang. Habang patuloy siyang nagkukwento tungkol sa pangarap niyang maging pinakamahusay sa buong mundo, pinabayaan na lang siya ni Dennis hanggang sa mabanggit nitong may quest sila bukas sa ikalimang palapag ng dungeon, dahil dito ay ginamit ni Dennis ang kanyang search skill para makita ang magic level ni Vivian. Nang lumabas na 17 pa lang ito ay tinanong niya kung tama bang pumasok sa ganoong kalalim pero sagot ni Vivian, huwag mag-alala dahil sasama raw ang elite members ng grupo at sa kabila nito, nag-alala pa rin si Dennis dahil ibig sabihin ng mababang level ay baka basic spells lang ang alam nito at hindi pa masterado. Nang subukan niya muli na pigilan si Vivian ay sinabihan siya nitong mag-stick na lang sa pagluluto dahil ang isang low-budget Gordon Ramsay ay walang alam sa pagiging adventurer. Pagkatapos magbayad ay nagtungo na si Vivian sa dungeon para sa quest. Nagpatuloy si Dennis sa kanyang araw at lumabas kasama si Atlir para mamili ng groceries at habang naglalakad sa palengke, hindi niya maiwasang mag-alala kay Vivian at napansin din ito ni Atlir subalit pinili niyang magtiwala na makakaraos ito. Hanggang sa marinig niya ang dalawang adventurer na nag-uusap kung paano nila iniwan si Vivian sa ikalimang palapag dahil mahilig daw ang kanilang kapitan na subukan ang mga bagong miyembro sa pamamagitan ng pag-iwan sa kanila sa mga dungeon floor na sobrang taas para sa level nila. Pagkatapos ay dinala ni Dennis ang dalawang adventurer sa isang eskinita para tanungin ng mas maraming detalye, pero sinubukan nila siyang atakihin kaya't inayos niya ng literal ang buto ng kanilang mukha at sinabihan si Alir na bumalik na sa resto, samantala si Vivian ay nagsisimula ng tumakbo para sa buhay niya habang isang grupo ng mga gutom na goblin ang pilit siyang tina-target para gawing hapunan. Naalala niya kung paanong iniwan siya ng dalawang kasamahan na dapat ay tutulong sa kanya, hanggang sa mahuli siya ng isang mahiwagang vine trap at tuluyang nakakalimutan ang lahat ng skills na ipinagyabang niya sa resto. Nang napagtanto niya kung gaano siya kapahamak na halos lumunin na siya ng takot, pero ang nakakatakot na ingay ng mga goblin ay muling nagbigay sa kanya ng lakas para mabuhay at pilit siyang nagpupumiglas hanggang sa, pagdating ng mga goblin ay nakapasok siya sa isang tagong butas sa pader at nanahimik hanggang umalis ang mga ito. Doon niya pinasalamatan ang isang magandang babae na nagtatago rin sa kuweba at nang tanungin niya kung paano ito napunta roon, ipinaliwanag ni Cynthia na iniwan siya ng mga kasama niya at hindi na bumalik, humingi siya ng tawad at nagpasalamat ulit bago sabihin na pareho lang silang iniwan. Inamin din niya na marahil dahil sa masama niyang ugali at sobrang pagiging madaldal kaya siya napunta sa sitwasyong ito, pero sinabi ni Cynthia na tigilan na niya ang pagsisisi sa sarili at mag-isip sila ng paraan para makalabas. Nang bigla siyang magdesisyon na maging bitag para makatakas si Cynthia, pinigilan siya nito pero tumanggi siya at nagpasalamat dahil tinulungan siyang ma-realize kung gaano siya naging makasarili. Tumakbo siya palabas para harapin ang mga goblin at nagsummon ng mahiwagang higanteng palad para pigilan ang mga ito. Ngunit mabilis itong nasira at sumugod na ang mga goblin sa kanya at habang naghahanda na siyang mapiraso, biglang bumagsak ang isang malaking palayok sa mga goblin at magpapasalamat na sana siya sa mga Diyos, pero nakita niya si Dennis na nakasuot ng maskara kaya agad siyang nakiusap na huwag siyang patayin.
Nang hindi siya mapakalma ay tinanggal ni Dennis ang maskara at muntik nang hatiin ang ulo niya bilang parusa sa pagiging padalos-dalos sa buhay. Plano na sana siyang ilabas ni Dennis pero sinabi ni Vivian na tingnan din nito si Cynthia. Pagpasok niya sa kuweba, nagulat siya nang makita na wala roon si Cynthia kundi mga buto na lang na may suot na damit at ilang minuto ang lumipas. Dumiretso sila sa Adventurers Guild at nalaman na si Cynthia ay isang adventurer na iniwan sa dungeon 13 taon na ang nakalipas at namatay nang walang nag-abala na iligtas siya. Pagkatapos nito ay dinala ni Dennis si Vivian sa sementeryo para makita ang libingan ni Cynthia. Pagkatapos ng ilang minutong pag-iyak ng todo, nag-iwan siya ng bulaklak at nangakong magiging pinakamahusay na wizard para makapagsalba ng mga babaeng tulad niya. Pauwi na at nangako si Dennis na lulutuin niya ang pinakamagandang fried rice para mapasaya ito, pero nanatiling malungkot si Vivian hanggang sa maramdaman niya ang presensya ni Cynthia at makita ang espiritu nito na kumakaway bilang pamamaalam. Kinagabihan isang babae na nagngangalang Buck ang nagulat sa matatandang miyembro ng Night Mist Party tungkol sa trabahong iniatas sa kanya, ngunit tinrato siyang parang alipin at ininsulto dahil hindi niya natapos agad at makalipas ang ilang oras. Natapos niya rin ang ulat at nakahinga ng maluwag pero napansin niyang hindi pa siya kumakain buong araw. Pumunta siya para maghanap ng makakainan pero pagdating sa resto ni Dennis ay nakita niyang sarado na at agad siyang nalungkot. Mabuti na lang ay napansin siya ni Atlir at hinayla papasok bago makiusap kay Dennis na ipagluto siya at nagulat si Dennis dahil hindi ito humihingi ng pabor, kaya pumayag siyang lutuin ang espesyal na putahe sa araw na iyon. Pagkaupo ni Buck ay sinubukan niyang basahin ang menu para maghanap pa ng ibang pagkain, pero nagsimula nang magkwentuhan si Vivian at Henrietta ng kung ano-anong bagay, habang pinapanood sila at napaisip siya kung gaano kalungkot ang buhay niya sa party at kung mararanasan pa ba niyang magkaroon ng mga kaibigang tulad nila. Dumating na ang pagkain at sa unang subo pa lang para bang dinala sa langit ang kanyang panlasa. Pagkatapos purihin ang luto ni Dennis ay nagsimula si Henrietta at Vivian na magmungkahi ng iba pang pagkain na pwede niyang tikman, bigla siyang napaiyak at binanggit na hindi na niya kayang pigilan ang luha. Mula pagkabata ay magaling na siyang gumamit ng magic kaya't nag-ipon ng maraming taon ang kanyang pamilya para mabigyan siya ng mas magandang buhay sa syudad, pero ang pangarap ni Buck na magbigay ng mas mabuting buhay para sa lahat ng pamilya niya ay tuluyang nawala nang sumali siya sa Night Mist Troop. Pag-alis niya sa resto nang hindi man lang naubos ang pagkain ay tinanong ni Dennis kung may ideya ba sila kung sino siya at paliwanag ni Vivian. Nakita na niya ito noon nang una siyang makipagkita sa leader ng Night Mist Troop, at napansin niyang may kakaiba sa kilos nito habang kasama ang mga iyon. Hiningi niya kay Dennis na gumawa ng paraan pero tumanggi ito at nagpapaalala na isa lang siyang chef na hindi kayang iligtas ang lahat at samantala, nakahiga na si Buck sa kama para makakuha man lang ng ilang oras na tulog bago ang susunod na quest. Pero sa sobrang pagod ay nakatulog siya ng mahaba at nagmamadaling nagayos bago pumunta sa dungeon para humingi ng tawad sa mga superior niya. Ilang sandali lang ay inatake ng isang halimaw ang isa sa kanila kaya't tumalon siya para protektahan ito subalit sinaktan lang siya ng mismong tao na niligtas niya. Pagkatapos ay nagpasya silang tanggalin siya sa grupo dahil daw sa palaging pag-aagaw ng spotlight. Tuluyan nitong winasak ang huling pag-asa ni Buck sa buhay kaya't nagsimula siyang maghanap ng lugar kung saan niya tatapusin ang lahat. Mabuti na lang ay nadaanan siya ni Vivian at Henrietta papunta sa Clock Tower. Sinundan nila siya at inaabangan hanggang sa tangkain niyang tumalon at bago sila sumugod para iligtas siya, makalipas ang ilang minuto ay nakabalik na sila sa resto kasama si Buck at habang binabantayan siya ni Atlir sa kwarto, ipinaliwanag ni Vivian at Henrietta kay Dennis ang nangyari at muling humingi ng tulong. Ilang oras lang ang lumipas ay dumating ang kapitan ng Night Mist Troop kasama ang dalawa pa para kunin siya pabalik. Ipinaliwanag ni Dennis na wala siyang kondisyon para magtrabaho pa pero ipinakita nila ang kontrata. Sinabihan siyang mag-focus na lang sa pagiging susunod na Ratatouille dahil pag-aari na raw nila si Buck. Habang patuloy silang nag-uusap ay tinanong ni Buck si Atlir kung bakit hindi na lang siya pinabalik sa Diyos, kaya ikinwento ni Atlir na minsan ay naisip din niyang kitilin ang sariling buhay noong dinadala siya ng mga slave trader sa iba't ibang bayan para ibenta. Ang tanging dahilan kung bakit hindi niya itinuloy ay dahil hiniligtas siya ni Dennis sa pamamagitan ng pagkain nito, kaya iminungkahi niyang hintayin muna si Buck na matikman ang isang buong pagkain bago magpasya. Samantala ay napagtanto ni Dennis na baka kailangan niyang ipaglaban ang kalayaan ni Buck,
Pero habang patuloy na nagyayabang ang kapitan ay biglang pumasok si Katie at tinanong si Dennis kung pwede siyang makausap. Habang nagpapaliwanag si Dennis na may mahalagang meeting siya ay napatingin si Captain Scarface sa dibdib ni Katie at napagtanto niyang siya ang sikat na Vice Captain ng Silver Wing Battalion. Nang banggitin niya ng malakas ang pangalan nito lahat ay natigilan pero binaliwala lang siya ni Katie at biglang niyakap si Vivian, na agad namang nagtanong kung paano siya kilala ni Dennis at bago pa siya mapigilan, diretsong sinabi ni Katie ang dating trabaho ni Dennis bilang miyembro ng Silver Wing Battalion at pinakamalapit niyang partner sa team. Muling nagulat ang lahat at dali-daling nangako si Captain Scarface na palalayain si Buck bago umalis sa resto na halos wala ng dignidad. Pagkatapos ay nagmakaawa si Katie kay Dennis na ipagluto siya ng isa sa mga paborito nitong putahe at dinala naman ni Atlir si Buck pababa para kumain din. Inihain ni Dennis sa kanilang dalawa ang espesyal sa araw na iyon, at muling nabalik ang ngiti ni Buck matapos maubos ang buong plato at kinabukasan ng maaga ay bumalik si Katie sa syudad at matapos marinig ang dalawang miyembro ng grupo na nagrereklamo kung gaano kahirap kumpletuhin ang mga quest, nakasalubong niya si Vigor na nagtanong kung kumusta ang pagkikita nila ni Dennis. Pagkatapos kumain kagabi ay tinanong daw niya si Dennis kung babalik ito sa party, pero tumanggi ito at ipinaliwanag na gusto na niyang mag-focus bilang isang chef. Pinili ni Katie na itago ang detalye sa sarili pero sinubukan niyang sabihin kay Vigor na kung may babalik si Dennis sa grupo, maaaring mailigtas nito ang kanilang party. Agad naman siyang sinabihan ni Vigor na huwag niya itong isipin at binalaan pa siyang tigilan na ang pakikipag-usap sa kanya. Maya-maya ay napuno na naman ang resto gaya ng dati at nagmamadaling kumuha ng order si Alia habang sabik na naghihintay ng pagkain sina Henrietta at Vivian. Biglang lumabas si Buck na may suot na apron at binanggit niyang nagsimula na siyang magtrabaho para kay Dennis. Tinanong siya ni Vivian kung okay lang ba na kumuha agad siya ng panibagong trabaho pero sagot niya ay ayos lang dahil hindi niya kaya ang walang ginagawa. Dumating na rin ang pagkain ni Vivian at Henrietta at nang magsimula si Henrietta na purihin ang sarap ng luto, pinaalalahanan siya ni Dennis na hanggang ngayon ay wala pa siyang binabayaran at tinakat siyang may gagawin ito kung patuloy siyang makikinabang ng libre. Ramdam ang tensyon at mabilis na nagbago ng paksa si Vivian at pinag-usapan kung gaano nakasuccessful ang resto. Matapos purihin si Atlir sa paghawak ng lahat ng order ay napansin ni Buck na mas masaya ito kaysa dati. Ilang sandali lang ay nahulog ni Dennis ang isang palayok at tinawag si Vivian para magbigay ng payo sa susunod niyang day off. Nang marinig ito ay nag-alok si Henrietta na tumulong pero agad siyang tinanggihan kaya't umuwi na lang siya para maligo. Doon siya nakumbinsing gusto ni Dennis na hingin ang tulong ni Vivian para ipagbawal siyang pumasok sa resto. Kinabukasan ay nalungkot si Dennis habang sinasabi kay Vivian na si Atlir ay nagsimulang mamasyal kasama ang isang lokal na lalaki. Sinubukan siyang pinapakalma ni Vivian at iginiit na baka hindi naman ito seryoso. Pero tumanggi si Dennis at nagalit pa dahil sa tingin niya ay dapat ay nagpakilala muna sa kanya ang nobyo nito para humingi ng basbas. Pagdating ni Atlir ay nagtanong kung ano ang pinag-uusapan nila at mabilis na nag-imbento si Dennis ng kwento na tinuturuan lang niya si Vivian magluto. Nang mag-alok si Atlir na sumali sa klase ay binitawan ni Dennis ang usapan tungkol sa nobyo at ginugol ang buong hapon sa pagtuturo sa kanya kung paano magluto, habang naaalala ang isang magandang babae na nagturo rin sa kanya noong bata pa siya. Matapos makumpleto ni Atlir ang una niyang putahe ay narinig niya ang orasan at biglang nagpaalam para umalis. Agad na naisip ni Dennis na pupunta ito sa bagong lalaki kaya't inutusan niya si Buck na tulungan siya sa pagbili ng groceries para makapunta siya kasama si Vivian. Dumating din si Henrietta para makipagkwentuhan gaya ng dati, kaya sinabi ni Dennis sa kanilang dalawa na i-enjoy lang ang pagkain bago niya hilahin si Vivian para umalis at ilang minuto lang ay nakatago na sila sa likod ng isang gusali para manmanan si Atlir. Habang sinasabi ni Vivian na tigilan na niya ang pag-overreact ay dumating ang nobyo ni Atlir at dinala siya sa isang jewelry store at natural na nag-init ang ulo ni Dennis, pero dahil hindi niya basta mahahabol ang date ng dalawa at naisip ni Vivian na gamitin ang magic megaphone para marinig ang kanilang usapan. Samantala ay natapos ng mamili ang mga babae kaya umupo si Henrietta sa tabi ng fountain at binanggit na hindi niya masyadong maipon ang pambayad sa utang, dahil nauubos niya ito sa pag-aayos ng kanyang gamit at tinangkang pasayahin siya ni Buck kahit pa isa siyang serial debtor. Samantala ay narinig ni Dennis at Vivian si Atlir na nagpapasalamat sa nobyo dahil sa espesyal na alahas,
Pero bago pa makapagplano si Dennis na saktan ang Rizmaster ay biglang may magnanakaw ng bag na tumakbo palayo, agad siyang humahabol pero gumamit ito ng wind magic para mas lalong makalayo. Kaya inalok ni Vivian na gamitin ang tanging skill niya at muntik nang masuka habang tumatalon sila sa bubungan ng maraming gusali para lang maaabutan ang magnanakaw. Sa kabila ng lahat ay nakatakas pa rin ang magnanakaw ng bag pero napansin ni Dennis ang mga babae sa may fountain at tinawag si Henrietta, na agad sinasapok ang low-budget Wally West gamit ang isang mabilis na palo. Matapos mabawi ang bag ay bumalik silang lahat sa resto at doon nalaman ni Dennis ang takot ni Henrietta na baka ipagbawal na siyang pumasok, kaya nangako itong hindi niya gagawin iyon dahil wala nang mas hilig kumain ng luto niya kundi si Henrietta. Pagbalik ni Atlir ay lumapit ito kay Dennis at iniabot ang isang regalo. Ipinaliwanag na tinulungan siya ng anak ng alahero na pumili nito at matapos isumbong ni Vivia at ng mga babae na parang overprotective na tatay si Dennis, nagpasya siyang pag-isipang mabuti ang pangako niya kay Henrietta. Isinuot niya ang pulse earrings at nagpasalamat kay Atlir at samantala ay dumating si Vigor sa isang mansyon para makipag-usap sa isang makapangyarihang maharlika. Makalipas ang ilang araw ay sinabi ni Dennis kay Atlir na isasara muna ang resto para makapaghanda ng hapunan. Pero biglang pumasok ang isang lalaking parang medieval version ni Alfred at napaluhod habang umiiyak. Sinasabing matagal na niya itong hinahanap at pagkakita nito ay agad hinawakan ni Henrietta ang espada niya sakaling isa itong panganib, pero sinabi ni Vivian na hintayin muna at alamin ang pakay nito. Tinanong ni Dennis kung sino siya at ipinakilala niya ang sarili bilang si Steven ang head butler ng pamilyang Workstat. Dumating siya para kunin si Atlir pabalik sa kanilang tahanan at habang iniisip ni na Dennis at Henrietta kung sino ang mga Workstat, halos mawalan ng malay sina Buck at Vivia at ipinaliwanag na sila ang pinakamakapangyarihang pamilya ng mga wizard sa buong mundo. Ipinagpatuloy ni Steven ang paliwanag at may nakababata ang ama ni Eight na nagngangalang Joseph, na inangkin ang yaman ng pamilya at pinalabas na anak sa labas si Eight para mapapalayas ito at sa kabutihang palad. Natagpuan ni Steven ang huling habilin ng ama ni Eight at ginamit iyon para makakuha ng pahintulot mula sa korte upang muling imbestigahan ang kaso at maibalik si Eight bilang pinuno ng pamilya. Masayang sinabi ni Steven na panahon na para bawiin niya ang nararapat na sa pamilya niya. Tumanggi si Eight at kumapit kay Dennis sa takot at habang bumabalik ang lahat ng masakit na alaala, agad itong naramdaman ni Dennis at naisip na pauwiin na lang si Steven pero kalaunan ay nakonvince niyang harapin ito dahil hindi pwedeng tumakas habang buhay. Pumayag lang si Eight sa kondisyong sasamahan siya ni Dennis kaya't sumama na rin siya. Maya-maya ay lumabas si Vivian na naka-best suit at tinanong si Dennis kung ayos lang bang sumama siya. Paalala ni Dennis na ilang minuto lang ang nakalipas ay halos magmakaawa ito para makasama. Nang makalabas na rin si Eight ay nangako sina Henrietta at Buck na sila ang bahala sa resto at sumakay na sila sa karwahe at bumiyahe. Pagkaraan ng ilang oras ay nakapasok na sila sa kabisera at nang sabihan ni Dennis si Vivian na tigilan ang pagpapakita ng pagiging low class, masaya pa rin itong inamin na isa siyang hamak na magsasaka at nagpatuloy sa pag-enjoy sa tanawin. Maya-maya ay dumating sila sa judicial court at nakilala si Barrister Sestik, na ipinaliwanag na siya ang mamamahala sa investigasyon bago sila ipasok sa loob at humingi ito ng kaunting dugo ni Eight kaya't kinuha ni Steven ang karayom, pero agad tumanggi si Eight na lapitan ito sa katawan niya. Muling kinumbinsi ni Dennis si Eight pero nawalan ito ng malay pagkaramdam ng karayom at inabot ni Dennis si Eight kay Vivia at tinanong si Sestik tungkol sa detalye ng kaso. Sinimulan nitong ipaliwanag ang makapangyarihang hypnotic magic na kilala sa kanilang pamilya, at ipinaliwanag na posibleng taglay din ni Eight ang kapangyarihang iyon. Ipinaliwanag ni Sestik kung paano umano pinatay ni Uncle Joseph ang parehong magulang ni Eight, pinaniwala ang buong kabisera na hindi siya anak ng dugong maharlika para mas madali niyang maagaw ang kapangyarihan at sa kabutihang palad, malinaw sa huling habilin ng kanyang ama na lahat ng ari-arian ay para kay Eight. Kailangan lang nilang patunayan na siya ang lehitimong anak ng parehong ama at ina niya at para dito, dinala sila ni Sestik sa loob ng korte para subukan ang DNA isang matching orb na gagamitin sa pagdinig at matapos ilagay ang dugo ni Eight, isinama rin niya ang dugo ng ama at ina nito at ipinaliwanag na ang pagbuo ng pink na kristal ay senyales na magkatugma ang dugo. Kinabukasan ay bumalik silang lahat sa parehong courtroom para sa pagdinig. Agad namang tinukso ni Lord Joseph si Dennis tungkol sa pagkakatanggol nito sa Silverwing Battalion at nang susubukan ni Dennis na sumagot, tinawag ng hukom ang buong pangalan niya at inutusan siyang manahimik.
Naalala naman ni Vivian na ang apelyido ni Dennis ay konektado sa pinakasikat na restaurant sa kabisera. Habang iniisip niya ito ay binasa ng hukom ang huling habilin ng ama ni Atlir at pagkatapos basahin, iginiit ng abogado ni Joseph na walang paraan para mamana niya ang lahat dahil malamang daw isa lang sa maraming kabit ng ama niya ang kanyang ina. Humiling si Sestik na gawin ang pagsusuri para patunayan ito kaya't ipinapatayo silang lahat ng hukom sa harap ng orb at sinabing magbubunutan sila para maging patas ang proseso. Makalipas ang ilang minuto si Steven ang nakakuha ng colored straw. Umakyat siya sa podium at sinimulan sa pamamagitan ng pagsama ng dugo ni Eight sa dugo ng ama nito. Gaya ng inaasahan ay nabuo ang kristal pero nang idagdag ang dugo ng kanyang ina, bigla itong nagbago at naging madilim na likido. Pagkakita nito ay humiling si Sestik ng pangalawang test at inakusahan si Joseph ng pakikialam sa ebidensya, pero tinanggihan ng hukom ang kanyang apela at nagpasya pabor kay Lord Joseph at pagkatapos, iniwan ni Joseph kay Atlir ang koleksyon ng mga libro ng pamilya. Napansin naman ni Dennis na may kakaiba kay Steven kaya tiningnan niya ito ng mabuti at nakita ang dugo sa kamay nito, agad siyang lumapit at binuhat ito sa harap ng lahat at mariing tinanong kung ano ang ginawa niya at sa takot, inamin ni Steven na nangako si Joseph na ibabalik siya bilang head butler ng pamilya. Dahil dito ay nagngit-ngit si Dennis at muntik nang magwala at nang magsimulang gumamit si Dennis ng kapangyarihan, inutusan ni Joseph ang kanyang mga kabalyero na umatake pero natakot sila sa apoy at umatras. Hinihila siya ni Vivia at pinapaalala na may kailangang mag-alaga kay Atlir, kaya pinili niyang itigil ang galit at sa huli ay tinanggap na lang ang desisyon ng hukom at makalipas ang ilang minuto, dinala sila ni Sestik sa lumang kubo kung saan nakaimbak ang lahat ng libro ng pamilya. Pagpasok pa lang nila ay na-activate ni Atlir ang isang patibong at nahulog siya pababa sa basement. Habang tinitiyak ni Dennis na hindi siya nabagok ng matindi at biglang napatulala sina Sestik at Vivian nang makita na ang mga libro, purong sinaunang teksto na naglalaman ng makapangyarihang sikreto at teknik na naging dahilan kung bakit naging pinakadakilang wizard ang pamilya ni Atlir. Ipinaliwanag ni Sestik na malamang ang mga librong iyon talaga ang iniwan ng ama niya para sa kanya at hindi ang yaman. Nais sanang dalhin ni Atlir ang mga libro pabalik sa resto para mabasa ng lahat, pero agad siyang pinigilan ni Vivia at Sestik dahil ang ganitong kaalaman ay hindi dapat gawing pampubliko. Kinabukasan ay naghanda na sina Dennis at Atlir para umalis at habang papalabas si Vivia para salubungin sila, nadaanan niya ang isang lalaking kamukhang kamukha ni Dennis at halos hindi makapaniwala sa nakikita. Pagkatapos ng ilang minutong pagtitig ay umalis na siya, maya-maya ay dumating ang isang babaeng nagngangalang Fiora at tinanong si Heath kung si Dennis ba ang tinutukoy nitong counterpart noon pa. Makalipas ang ilang araw, nagkaroon ng kakaibang dami ng high-level na customer ang restaurant dahil halos lahat ng sage at wizard sa bayan ay nakarinig na pwede raw nilang maiwasan ang pagiging worthless bot, sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga librong nakuha ni Alir mula sa settlement. Pero nang magsimula silang magtsismisan tungkol sa kaalaman sa halip na purihin ang mga lutuin ni Dennis gaya ng nakasanayan, nagalit ito at sinabi sa kanila na huwag gawing library ang restaurant na kahit na siya mismo ang naglagay ng mga bookshelf sa paligid. Matapos niyang ihatid ang isang order para sa 8 tao ay humiling ang isa sa mga sage ng espesyal na pahintulot para mahiram ang isa sa mga libro dahil baka makatulong ito para magamot ang sakit ng kanyang asawa. Sinabi ni Dennis na kailangan muna nitong humingi ng permiso kay Atlir. Sa kabutihang palad ay pumayag si Atlir pero agad ding nagsipag-ungol ang iba pang customer na gusto rin ng libro, dahil dito ay muling nagalit si Dennis at maya-maya, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para matugunan ang napakaraming order. Nang tanungin siya ni Vivia kung ligtas bang gumamit ng kanyang kapangyarihan ng matagal at sinabi niyang wala iyon, lalo na't kailangan niyang pasayahin ang mga customer at habang patuloy na nasisiyahan ang lahat sa pagkain at sa daan-daang taong kaalaman na ibinahagi ni Atlir ng libre, napansin nito na nilalagnat si Dennis at nag-aalala na siya. Sa isang malamig at maulan na gabi maraming taon na ang nakalilipas, naghahanda si Batang Dennis para sa isa na namang gabing puno ng sakit nang may isang babae na nahulog ang kanyang wallet sa harap niya. Ilang sandali pa ay napansin ng babae na nawawala ito at nagsimulang maghanap ng tawagin siya ni Dennis at iabot ang wallet. Nagulat ang babae lalo na't halatang isang barya na halaga lang ay makatutulong na para mabuhay si Dennis. Tinanong niya kung sineseryoso ba nitong sinundan siya para lang ibalik iyon at sumagot si Dennis na mapapahamak sana siya kung hindi niya ito naibalik,
kaya dinala siya ng babae sa isang restaurant at binigyan ng isang plato ng fried rice na tila agad gumaling ang lahat ng trauma niya mula sa matagal na pagiging palaboy. Balik sa kasalukuyan ay nagising si Dennis na napapalibutan ng lahat at nalaman niyang bigla siyang nawalan ng malay matapos ihatid ang huling mga pagkain. Agad niyang sinubukan na bumangon pero nang makita niya ang nag-alala na mukha ni Alir, humiga ulit siya at sinabing huwag silang mag-alala bago muling mawalan ng malay. Dahil dito ay nagpa siya ang lahat na hayaan muna siyang magpahinga. Iniisip na baka ito ay dahil sa naipong pagod mula sa walang tigil na pagtatrabaho nitong mga nakaraang araw at habang palabas na sila, kumuha ng upuan si Atlir at nagdesisyong manatili sa tabi niya. Samantala ay dinala ni Vivian sina Bowl at Henriette sa hagdan para mag-isip ng magagawa para kay Dennis, pagkatapos magmungkahi ni Bakel ng isang espesyal na karne na tinatawag na oko at nagpa siya sina Vivian at Henriette na simulan na ang paghahanda ng mga sangkap. Ilang sandali lang ay nagsuot ng armor si Henriette at kinuha ang pinakamalaking tipak ng karne na makita niya. Nang makita ito ay napagtanto ni Vivian na hindi alam ng medyo baliw sa karne kung ano ang ayo kaya't sinubukan niyang ipaliwanag, pero bigla na lang itong kumuha ng kutsilyo para hatiin ang karne at saktong pumasok si Bakel at sinubukan na pigilan sila kaso dumating bigla si Sestich. Samantala ay nagsimulang makaramdam ng guilt si Atlir dahil ginamit ni Dennis halos lahat ng kanyang kapangyarihan para ipagtanggol siya. Habang patuloy niya itong binabantayan ay muling naalala ni Dennis ang araw na inasal niya ang isa sa mga chef sa restaurant at tumalon palabas ng bintana. Agad siyang nagsumbong sa head chef pero naniniwala pa rin ito na may pag-asa si Dennis. Ilang araw matapos nito ay nagawa ni Dennis lutuin ang kanyang pinakaunang pagkain, pero hindi niya pinansin ang masangsang na amoy na lumalabas dito dahil desperado siyang makahanap ng mag-volunteer na tumikim. Pagpasok niya sa dining hall na may isang sobrang excited na customer na agad gustong subukan ang rice ng batang chef, pero matapos kumakagat ay para bang naging gravy ang laman loob nito ay agad nagtakbuhan ang lahat para tumulong at sa unang pagkakataon, natahimik si Dennis at mabuti na lang at agad nakialam ang head chef at naayos ito kaagad. Makalipas ang insidenteng iyon ay nakita siya ni Dennis sa kusina at nagsimulang umiyak ng todo habang humihingi ng tawad sa pagkasira ng pagkain. Buti na lang at napigilan ng head chef ang sarili na itaboy siyang muli sa kalsada. Ipinaliwanag dito ang kahalagahan ng pagmaster ng bawat hakbang bago maghanda ng isang putahe. Balik sa kasalukuyan ay patuloy na binabantayan ni Atlir si Dennis habang tinatanong naman ng iba si Setsvich kung bakit siya naroon. Binanggit nitong gusto rin niyang magbasa ng isa sa mga libro ni Atlir at nag-alok siyang tumulong magluto para kay Dennis. Nang mabanggit ang ayo ay ipinaliwanag niya na ang pinakamahalagang hakbang ay ang paggawa ng perpektong mangkok ng kanin. Nang marinig ito ay nagpalitan sina Vivian at Buck ng ideya kung anong fire skill ang kailangan para makuha ang tamang lapot at lutong. Nalungkot si Henriette nang napagtanto niyang hindi man lang nila pinag-uusapan ang karne na gustong-gusto niyang kainin, lalong sumama ang loob niya dahil hindi umabot sa puntong nakakaunawa siya ng magic ang kanyang utak kaya't bumalik siya sa mesa sa harap para magpakalungkot. Habang nagsimula naman si Sestich ng masterclass kasama sina Vivian at Bowl. Maya-maya ay dumating si Palvo na may dalang espesyal na recipe book at sinabing regalo ito para kay Dennis pero agad niyang idinagdag na sisingilan pa rin niya sila para dito. Habang sinusubukan siyang pag-alitan ni Vivian at Bakel dahil halatang nanloloko lang siya, napansin ni Henriette ang isang oko recipe na pwede nilang lutuin nang hindi na kailangan ng masterclass sa fire magic, kaya't nagpa siya silang gamitin iyon. Pagkalipas nito ay bumalik si Atlir at nang sabihin sa kanya ang tungkol dito, nagpa siya siyang magdagdag ng itlog at ipinakita ang galing niya sa paghahalo ng itlog na itinuro sa kanya ni Dennis noon. Pagsapit ng gabi ay nagising na rin si Dennis at inihain ito sa kanya ni Atlir, at sa unang kagat pa lang ay bumalik ang alaala niya sa gabing unang natikman ng kanyang panlasa ang totoong sarap ng buhay.